2025 Pilgrims of Hope. From Mega Manila, Philippines to the World Wide Web. Veritas 846 Kapanalig. Kapanalig makinig, usap-usapang may hatid, tanging pag-asa at pag-ibig, nagpapalayang katotohanan ng batid. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 1 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Araw ng Sabado ay kalimang araw sa buwan ng Hulyo, taon 2025. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Nananawagan si Balanga Bishop Rufino Sescon Jr. sa kanyang mga kapwa pinuno ng simbahan na unahin ang awa at malasakit sa gitna ng lumalalang pagkakahati-hati sa lipunan. Sa ginap na misa sa simbahan ng Lubok sa Bohol, sinabi ng obispo na may panganib na mas maging abala ang mga obispo sa pamamahala kaysa sa pagiging tunay na pastol ng simbahan, lalo na ang pagbibigay ng labis na pagpapahalaga sa imahe o panlabas na kaayusan. Bagamat bagong obispo at hindi sapat ang karanasan, hinikayat niya ang mga lider ng simbahan na mamuno na may kabaang loob, presensya at kakayahang makinig at magpagalinga. Ay pa kay Bishop Sescon na kapag walang awa ang sakripisyo, maitong humantong ng pagkaligaw tulad ng nangyayari sa Israel noon. Igit ng obispo na mahalagang maging maawain ng simbahan, nakikinig, nagtutuwid na may malasakit at tumatanggap sa harip na itinataboy. Ang misa ay ginanap bago ang plenary assembly ng mga obispo na magsisimula ngayong araw hanggang July 7 sa Diocese ng Talibon. Kasunod dito ng 3 araw na retreat at konsultasyon tungkol sa synodality na isinagawa sa Diocese ng Tagbilaran. Magbabalik ang mga balita mamayang alauna ng hapon na kanyang kapanalig Maria Navales Pulgo. Suwain nyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Renalyn. Araw-araw. Programang titimbang ng katotohanan sa usapang panlipunan. Veritas. Magpapayabong sa moralidad ng bawat Pilipino. Veritas. Magsusulong ng mga doktrina ng simbahan sa sektor ng ekonomiya, politika, kultura at kalikasan. Veritas. Tuwing Sabado, kasama si Reverend Father Jerome Ceciliano. Veritas. Good morning mga kapanalig, isang maulang umaga po sa lahat ng mga kapanalig po natin mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyo pong lingkod, Father Jerome Ceciliano, kasalukuyan pong rector ng National Shrine of Mary Queen of Peace, mas kilala po sa pangalang EDSA Shrine. Na issue sa lipunan ng ating po, ayan po natin si Attorney natin tungkol sa kalikas Joseph ng San Pablo, dyan po sa Laguna. Makapanayan po natin via Zoom si Mr. Danilo Francisco. Siya po ang chairman o di kaya coordinator ng Diocesan Ecology Commission. Magandang umaga po sa inyo, Mr. Danny Francisco. Si Father Jerome po ito. Welcome to Veritasan. Medyo yata yung ating signal ngayon. Lalong-lalo na nawawala po tayo ng video. Malakas po yung ulan dito sa internet. Kaya amin pong internet
connection. Okay. Magandang umaga po sa inyo. Hello, Father. Muna tayo. Total, naglolo ko po ang linya. Veritasan. Buwan ng Hulyo ay National Blood Donors Month. Alam ba ninyo na ang ating mga dugo ay may 4 na uri? Ito ay ang Type A, Type B, Type O, at Type AB. Ang pagkakaiba-iba ng mga blood type ay dahil sa kombinasyon ng antigens at antibodies na nasa dugo. Ito rin ang dahilan kung bakit may tinatawag na blood compatibility. Hindi lahat ng uri ng dugo ay maaaring isalin sa isang tao. Nakadepende ito sa blood type at sa blood type ng dugong isasalin. Mahalagang malaman kung ano ang inyong blood type at kung ano ang pwede sakaling kailanganin ng transfusion. Kapanalig, ang National Blood Donors Month ay naglalayong bumuo ng kamalayan sa publiko sa pangangailangan ng kalidad at ligtas na dugo. Hinihikayat ang lahat na maging blood donors. Ang dugo ay buhay, kaya tayo magbuntong ng buhay. Isang mensahe ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. A Jubilee Pilgrimage, a journey of faith and renewal. Maging bahagi para sa spiritual journey ngayong taon ng Jubileo. Simula ngayong buwan ng Hulyo, 9 na Jubilee Churches ng Archdiocese of Manila ang kabilang sa mga itatampok na bibisitahin para sa makabuluhang paglalakbay. A Jubilee Pilgrimage, a journey of faith and renewal. Isang pagkakataon upang makapagnilay sa mga Jubilee Churches na may nakalaang iba't ibang intensyon na magbibigay pag-asa sa ating espiritual na pamumuhay. Makatatanggap din ng indulhensya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng karanasan sa paglalakbay at mga panalangin sa mga hindi makakalahok at may mga karamdaman via on air sa Radyo Veritas. A Jubilee Pilgrimage, a journey of faith and renewal. Tara na at sumama. Reconnect with your faith. Discover the true meaning of this holy year and receive plenary indulgence. We journey together, we are pilgrims of hope. Join the Jubilee Pilgrimage, a journey of faith and renewal, with a package of 4,500 pesos for 3 Saturdays, inclusive of pilgrimage shirts and kits, AM snacks, lunch, and PM snacks. For more details, please call Radyo Veritas at 8925-7931-235, locals 130 or 134, and look for Janine Inigo or Grace Huyong, or call 0998-588-3659 or 0917-500-5584. Veritasan. Okay mga kapanalig, dito na po tayo sa ating pong palatuntunang Veritas. Medyo nagkaroon po tayo ng technical problem. Gawa nga po na kapag umuulan po dito sa EDSA Shrine ay affected po ang ating internet connection. Okay, katulad po ng binanggit ko kanina, pag-uusapan po natin tungkol naman po sa environment. Ang Diocese po ng San Pablo ay tumututol para sa gagawin po na parang hydropower dyan po sa Paki, Laguna. At makakapanayan po natin sa umagang ito ang kanila pong coordinator na si Mr. Danny. Okay, siya po si Mr. Danilo Francisco ng Ecology Commission ng Diocese of San Pablo, Laguna. Alright, sana po ay andyan dyan pero kung wala pa ay maghihintay po tayo. So, ang ginagawa natin, tinatalakay po natin sa Radyo Veritas mga maiinit nga pong issue, lalong-lalo na dito po sa palatuntunan ng Veritasan. Tayo po ay umaasa na sa pamamagitan ng palatuntunan ito, ma-address po natin yung issue o di kaya matatawag natin ang pansin ng mga kababayan po natin
stakeholders patungkol po sa issue na yan. At ito nga po, ang mga issue dito na dapat po natin tutukan ay yung pagpuputol po ng mga puno dyan po sa kabundukan ng Pakil. Okay? At yung displacement din po ng mga residente. Mahalaga din po ito. At syempre yung mga magsasaka na hindi na magkakaroon ng access doon sa kanilang rice fields. At yung mga fishermen din na hindi na allowed para mangisda sa mga specific area ng Laguna. Okay, ready na daw po ang guest po natin, Mr. Danny Francisco. Magandang umaga po sa inyo. Si Father Jerome Ceciliano po ito. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga po, Father. Okay. Binanggit po ng Radyo Veritas na kayo daw po ay tumututol sa pagtatayo nitong hydropower, ano po bang tawag natin dito? Hydropower project. Hunan Pumped Storage Hydropower Project. Okay. May mga issue po na binanggit po kanina. Sabi ninyo yung pagpuputol ng mga kahoy, yung displacement ng mga residente, at yung mga magsasaka at mga mangingisda ay wala na silang access. Okay. Ngayon, ang unang tanong ko, ito po bang hydropower project na ito ay kailangan din po para magkaroon kayo ng power supply yan po sa Laguna? Ito po ang nakalulungkot na pananaw na nangyayari dito sa aming probinsya sa Laguna. Sa katunayan, ngayon po, yun pong CBK or yung Kaliraya, Botokan, Kalayaan Hydropower ay naririto sa Laguna, specifically sa District 4 ng Laguna. Ngayon po, yung pong CBK, nag-generate po yan ng mahigit na 792 megawatt na enerhiya. Now, yung District 4 ng Laguna, ang aming pong service provider ay isang electric cooperative, yung pong FLECO. Pero ang FLECO po, ang aming pong kuryente ay hindi namin binibili doon sa or hindi nanggagaling doon sa CBK. Ang aming pong kuryente ay binibili namin, nandito kami sa Laguna, binibili po namin yun doon pa sa Bataan, sa San Miguel Corporation. Now, bukod dyan, may plano pa dito, ngayon po, yung doon, ang Pakil po kasi maliit na bayan, pero hinahati siya sa dalawang lokasyon, dalawang teritoryo. Yung pong Kanluran ay nasa malapit na sa may Halahala at mayroon na po doon kasalukuyan na Manila Water Treatment Plant. Nasa ngayon nag-ooperate na po yung Phase 1 at yung Phase 1 humihigop po yan ng 50 million liters of water every day sa Laguna Lake. Now, at the moment, ngayon po, ongoing na po ang construction ng Manila Water 2 treatment plant. Hihigop sila ng 200 million liters of water sa Laguna Lake. Ang mga tubig po na yan, hindi para sa Laguna. Yan po ay para sa Manila at saka para sa mga bayan sa Rizal. Pero naapektuhan na po yung mga isda doon. Yun ang sabi ng mga mangingisda. Hindi na naglalakihan yung mga isda, lalo na yung mga nasa Baklad. 1 taon na, hindi pa naglalakihan. At kung lumaki, ay ang sinasabi ng mga mangingisda, malaki ang ulo, maliit ang katawan. Now, doon din malapit sa doon sa Kanluran din yung katabi ng sa bundok na sa ibaba ay ang Manila Water Treatment Plant. Magtatayo pa ng isang Belisama hydropower plant, 800 megawatts. At ang hihigupin ng tubig para sa Laguna Lake at itataas doon sa bundok, 7.2 million cubic meters ng tubig. Araw-araw po yan, ihigupin sa Laguna Lake, itataas sa bundok, ibababa, so nadi-displace yung tubig. Now, so, at doon nga sa Silangan, ito nga yung Hunan Hydropower na mag-generate ng 1,400 megawatt at ang hihigupin naman nilang tubig sa Laguna Lake ay 13.7 million cubic meter tubig. Ganon din po yun. Hihigupin sa Laguna Lake, tataas sa bundok, bababa, tataas sa bundok. In the meantime, naapektuhan ang mga halamang dagat
naapektuhan, unti-unting nawawala na yung mga biya namin, yung ayungin, ang ayungin, napakamahal na, 500 ng 1 kilo kasi kakaunti na. Now, bukod diyan sa Laguna Lake, nandiyan ang destruction ng kagubatan, ng bundok. Alam niyo po, ang proyekto ng Ahunan ay mahigit na 300 hektarya. Nangangahulugan na ang puputulin nilang puno doon, tatanggalin nilang puno doon ay libo-libo. Nakalulungkot na yung mga magsasaka matapos na magtanim sila, pawis at dugo ng ilang buwan, bigla na lamang hindi na nila maani yung kanilang mga palay. May kwento pa na sa gabi, ninanakaw ng mga magsasaka yung palay na kanilang itinanim. Doon sa banda roon, binakura na, nilagyan na ng boya na hindi na pwedeng makapasok ang mga mangingisda dahil doon ilalagay yung panghigop ng tubig sa Laguna Lake. Now, at yung pakil, isa siyang fruit basket. Diyan ang gagaling yung maraming lansones, rambutan, iba pang prutas. Sabihin, ang kabuhayan ng mga tagapakil ay nakadikit sa kalikasan. Sila ang nagsasakripisyo para kanino? Hindi para sa mga tagapakil, hindi para sa mga taga-Laguna, kundi para sa ibang lugar. Samantala, grabe ang distraction sa bundok. Go ahead. Okay po, nabanggit na po ninyo yung distraction, yung kawalan po ngayon ng hanap buhay ng mga magsasaka, mga mangingisda, pagpuputol ng mga kahoy, nabanggit na po ninyo yan, ano? You just reiterated what I told the people also na nakikinig sa atin. Pero yung tanong ko ho, kailangan ba talaga ng hydropower dahil nagkukulang ho yung pong supply ng kuryente dyan sa inyo? Ang proyekto po ay hindi para sa Laguna kundi para sa nasyonal. Ito po ang kakatuwa. Ang prinsipyo ng pump storage hydropower ay yun nga, hihigop ng tubig sa ibaba, iaakit sa bundok. Ito po gagawin nila kapag kadalasan sa gabi na mura ang kuryente. Bibili sila ng kuryente doon sa grid para patakbuhin yung mga bomba ng tubig. And supposed to be, yung yung bibili nilang kuryente ay yung sobra-sobrang kuryente. Kaya mura ang kuryente kadalasan sa gabi. But the thing is, saan nanggaling yung kuryente yon? Nanggaling niya sa magandang Quezon kung saan puro coal plant. Binibiro ko nga si Father Warren. Father Warren, salamat sa mga coal plant ninyo. Ayan. So, pagkatapos, let's say, if they intend to generate 1,400 megawatt, ibig sabihin, at kung ang efficiency ng kanilang hydropower ay 76% lamang, so ang bibili nilang kuryente ay 1,800 megawatt. Pagkatapos mag-generate lamang ito ng 1,400 dahil ang efficiency nga ay 76%. So ngayon po, nakikita ninyo na hindi naman kinakailangan na magtayo pa dyan ng pump hydropower. Alam nyo, kailangan natin ng kuryente. Okay. Pero may ibang pamamaraan na hindi makasisira ng kalikasan. Kasi ang prinsipyo nga ay kailangan natin mag-shift sa renewable energy dahil may problema tayo sa climate change. At ang problema sa climate change ay problema sa atmosphere. So para bang may problema tayo sa atmosphere, dalahin natin yung problema dito sa lupa. Patuloy natin yung kalbuhin natin yung mga bundok, sirain natin ang mga katubigan. So nilipat mo lamang yung problema. Okay, you're talking about renewable energy. Para sa kaalaman po ng mga nakikinig po sa atin, when you speak about renewable energy, sapat po ba to para sa supply ng kuryente? Sabi mo sa buong Pilipinas, o kung hindi man sa buong Pilipinas at sa mga areas na masusuplayan po nito? Sa kasalukuyan po, ang tinatanong kasi po nila ay sa mga bandang 2050 ay may kakulangan na tayo sa kuryente. Particular dito sa area ng Luzon. Kaya kailangan nating mag-generate maghanda ng iba't ibang planta na makapag-generate ng kuryente.
Pero tandaan natin, kung ang kuryente i-generate mo ay manggagaling sa mga plantang nakasisira ng kalikasan, hindi malulutas ang problema. Dapat sana nagko-concentrate doon sa mga proyekto na may epekto man ay maliit ang epekto sa kalikasan. Okay. Halimbawa po kayo magbibigay ng ng kumbaga ganitong proyekto na hindi makakasira sa kalikasan. Ano po ba yung alternatibo naman ninyo na pwedeng isuhestyon dito po sa mga gumagawa nito? Alam po ninyo, kasabihan yung solar power plants, no po. Pero ang solar power plants kung ilalagay mo naman sa kakalbuhin mong bundok, hindi rin maganda. Pero bakit hindi magbigay ng mga insentibo para yung mga malalaking building, malalaking negosyo, malalaking istruktura ay mabigyan ng insentibo para yung kanilang pagtatayo or yung kanilang building ay gumamit ng solar or ng wind energy nang hindi makakasira sa kalikasan. Or mayroon man, pero ang impact ay hindi ganoon. Alam niyo yung solar power, nabanggit ko yung solar power. Sa Laguna Lake may ilalagay na 2,000 floating solar doon sa Laguna Lake. 2,000 hectares. Tatakpan mo yung Laguna Lake ng 2,000 hectares. Kawawa ang mga mangingisda, kawawa ang mga isda, kawawa ang mga halamang dagat. So, ibig sabihin po, kung kawawa din na naman yung mga isda, halamang dagat, apektado din yung mga mangingisda dito, dyan sa solar power na itatayo, so ano na ho dapat para makapag-generate tayo ng power? Kung pati yung solar power ay problematic din. Ano po yung dapat? Huwag naman po yung solar power doon sa Laguna Lake. Pwede po yung solar power. Halimbawa, sa ibang bansa, yung mga highway, nalalagyan nila ng wind energy and solar. Yung ibang parking space, nilalagyan nila ng solar. Bakit hindi natin gayahin? Bakit hindi natin bigyan ng insentibo? Para ba ng insentibo nakatuon lamang sa mga malalaking negosyo? Okay. Yung mga malalaking negosyo na binabanggit po ninyo, sinabi ninyo na dapat gumamit sila ng solar, pero hindi lang po malalaking negosyo ang dapat na sinusupplyan po natin ng kuryente. Pati naman mga ordinaryong mamamayan. Ngayon po, laging laging may pros, laging may cons. Okay, kapag halimbawa nag-invest ka sa ganitong mga kumbaga ay power generating projects, so ang possible niya na maging epekto, maganda naman dahil yung supply ng kuryente ay ma-assure mo. Yun nga lang, ang cons naman ito ay ando doon na nasisira yung kalikasan. So ngayon, kinakailangan balansehin. Ayaw man natin masira yung kalikasan, pero lumalabas dito na ito yata yung mga viable na lugar para makapag-generate ka ng hydropower, di ba? Pati nga yung windmill, actually yung windmill, pwedeng madali din dyan yung bundok. Pwede din madali dyan yung mga yung mga sakahan, di ba? So, hindi kaya laging may cons eh. Ang isa pang pro naman doon na may dudulot nito, kapag meron kang power generating ganyan na mga proyekto, ay baka bumaba din ang singil sa kuryente. Baka, possible din yun. Yung nga lang kapag privatized yan, of course, medyo pa yan, either or yan kung tataas, kung bababa o kaya mananatili mataas pa rin. Pero, ang nga dito, marami hong ganitong mga pananaw, na nakakasira yan, hindi dapat natin gawin. Pero saan nga ba? Paano ba tayo mag-generate niyan? Kung may projection na magkukulang talaga tayo ng energy sources. Opo. Yung pong mga halimbawa po yung mga solar na inilalagay sa mga tahanan, yung pong mga nagpapakabit ng solar, napakamahal. Kaya nga po, isa din po yan. Pagkatapos mo siyang magamit on a specific number of years, kailangan mo nang magpalit ng mga pyesa. Correct. Halos parang yung nagastos mo ay parang katumbas na noong ibinayad mo rin sa kuryente bakit hindi natin bigyan ng mga insentibo or tax benefits yung pagbili, i-subsidize yung ng gobyerno, yung total kung saan naman natin tinatapon yung pera ng gobyerno eh. Hindi natin para
Ito po, i-push natin yung ganong argumento, binabanggit niyo subsidized, o di kaya less tax sa mga gumagamit ng solar. Okay, ganito din po yun. Ikaw na mismo ang nagbanggit na kapag gumamit ka naman ng solar over time, wala na hindi na naman effective Kaya yung mga tao bumabalik pa rin talaga sa kuryente. Kasi yung kuryente, effective talaga yun. Yung nga lang, nagkakaroon lang ng problema dito dahil minsan sa kakulangan nga ng supply, kaya nagba-brown out pa rin. Bakit kumukulang yung supply? Kasi wala tayong mga power generator Di ba? So yun ang nagiging problema. Kaya itong mga businessman, okay, tinitake advantage nila. Reliable pa rin naman talaga yung kuryente more than solar. I don't know if that is an accurate na conclusion, pero basta sa pag-uusap natin, kasi sabi niyo overtime, yung solar pumapalya din So mas reliable pa rin talaga kuryente. Parang natin dito, ang analogy ko dito, yung sasakyan, gasolina at saka yung kuryente. Karamihan ng mga parang gumagamit ng sasakyan ngayon para mas may tiwala pa rin sa gasolina. Pero ayaw na nga natin ng fossil fuel, lalong-lalo na ganyan. Gusto natin parang electric powered. Pero yung iba, nagdududa pa rin sa kakayahan ng electric cars. So, ganun din po yun. Dito sa kuryente o kaya solar, hydro, we are left parang, anong gagawin natin ngayon? Di ba? Parang, anong pwedeng gawin ngayon? May mga tumututol. Katulad din yung business valid naman, yung mga pagtutol. Dahil maraming naapektuhan. So, darating ang panahon na dahil siguro sa ganitong situations, sa sobrang sa sobrang dilema natin kung anong gagawin, baka wala tayong magawa. Diba? Yun po yung point ko. Kaya ang tanong ko po sa inyo nga kanina pa, ano kayang pwedeng mabisang natin dito, alternatibo, na which will work both, for both parties? Opo, pero ang hindi po natin nababanggit ay yung pagbabago sa bawat, pagbabago sa pamumuhay. May mga batas tayo, halimbawa po, may batas na yung mga bagong building na itatayo, building ng gobyerno, kailangan yan ay green building. Naipapatupad po kaya yun? Sa ating mga sarili, dapat talaga magbago tayo ng pamumuhay, naging disiplinado tayo sa paggamit ng mga biyaya na nakapaligid sa atin dahil bawat pagkilos natin may epekto. Correct. I agree with you on that. Pero isang aspeto lang yung mga building na yan, gawing green building. Ang pinag-uusapan natin dito ngayon, power generator. Saan tayo mag-generate ng power para masupplyan natin yung pangailangan natin dito. So, kumbaga, I understand where you're coming from. You really have to protect the environment, the rights of the fishermen, and then of course the farmers, and of course, pati na nga yung mga kabundukan natin, wag naman sanang gagalawin yan, kakalbuhin yan. Ang isang ko dito, parang napakalaking tanong. So, are we going to, what are we going to do next? Para hindi tayo mga problema dito. Para yun po yung gusto natin. Kasi we have an advocacy, okay? And I truly subscribe to your advocacy bilang simbahan, nandoon po tayo. But then again, bilang mga advocates nito, siguro mag-aralin din natin maigi paano pa yung gagawin natin. Diba? Para kapag halimbawa yung ganitong advocacy pinush natin, meron din tayong sasabihin sa kanilang alternatibo. Diba? Na magiging effective din para later on baka tayo din naman ng mawalan ng diba? Yung tinatawag nating magkakaroon tayo ng power outages. Diba? At tapos reklamo na naman ulit ang mga Pilipino dahil wala na naman tayong kuryente. Alam niyo sa Bicol, isa ho yan sa malaking problema ngayon. At ang nito, ang irony nito, parang katulad ninyo, meron kayong mga megawatt power plant dyan. Ganon din naman doon sa Albay, lalo na, ando doon yung yung Tiwi, geothermal. Pero hindi po nasusupply sa Albay. Yung power na yan. Sinusupply sa ibang bahagi ng Pilipinas. So, ganun po yung kaya, ang mga tao doon nagrereklamo dahil walang kamukat-mukat, brown out. So, yun po ang dilema natin dito. So, as advocates, what can we really do? Di ba? Pero, pag-isipan nun natin yan, magpapakilala po muna tayo dahil inabot po tayo ng break. Diyan po muna kayo, Mr. Dan.
Veritasan. Celebrating 56 years of Catholic Broadcasting. This Jubilee Year 2025 Pilgrims of Hope. From Mega Manila, Philippines to the World Wide Web. Veritas 846 Kapanali. Balita ng sambayanan, mga turo at pagtulong sa kapwang nangangailangan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 32 minuto makalipas alas 11 ng umaga. Kapanalig, narito ang ilang paalala sa pakikibahagi ng on-air and online healing masses sa Veritas tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng hating gabi. Maghanda ng isang munting altar at maaaring lagyan ng krusipiho at nakasinding kandila. Magsuot ng kaaya-ayang damit katulad ng isinusuot kapag dumadalo sa pangkaraniwang misa. Panatilihin ang katahimikan at sumabay sa mga pag-awit at pagtugon sa mga bahagi ng misa. Iwasan ang mga bagay na makakasagabal habang nakikiisa sa banal na Eucharistia. Maaaring tumayo o umupo sa pakikibahagi ng Eucharistia maliban na lamang sa mga may karamdaman. Sa bahagi ng komunyon, hinihikayat ang lahat na dasalin ng Act of Spiritual Communion bilang pagtanggap ng banal na komunyon. Kapanalig, ating ihanda ang sarili sa pakikiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan. Healing Mass sa Veritas. Abangan! Veritasan. Nagbabalik po mga kapanalig ang Veritasan. Pinag-uusapan po namin ni Mr. Danny Francisco ang pagkapatayo po dyan ng hydropower. Okay? At meron pong mga tanong, yung ating pong, hindi pala tanong, mga comment, yung ating pong mga ilang kapanalig. Sabi ni Teresa Jaramillo, ang mahal po magpagawa ng solar roof o panels. Di kaya ng ordinary citizen. Sabi naman ni Tess Casenas, mahal po at masyado accurate. Pero yung pong environmental negative effect, baka po parehong magamit. Sa mga nangangailangan ng malakas na power ay may malakas na energy ang gamitin. At ibang source ulit ng solar ay gamitin sa mga energy sa household needs. Kailangan natin ng leader na marunong talaga sa problem shooting. Magandang umaga po, Sister Flora Go. Kumusta po kayo? At saka si Doc. Okay. So, Mr. Danny, ano po bang ano natin dito? Ito naman, nababanggit natin yung solar. Kanina, kayo na mismo nagbanggit na hindi rin masyadong effective yan overtime. Ngayon, meron pang isang negative na napakinggan natin. Sobrang mahal. So, kaya, we are left with what? Ano ngayon ang gagawin natin kapag ganito ng situation? Parang wala na tayong mapili dito. Sige po. Tunay naman po na hindi natin may iwasan ang gumawa ng mga planta dahil kailangan natin ng enerhiya. Pero piliin natin para bang I would say yung mga proyekto na hindi ganun kalaki ang epekto sa kalikasan. Kasi lahat naman ng ginagawa ng tao may epekto at may footprint talaga ng damage sa kapaligiran kung ito ay sobra-sobra. Ito ay labis-labis. Kaya nga po, nagtataka tayo. Dati po kasi ay ang kanilang mga proyekto, ang pinanggalingan po nitong proyektong 1,400 megawatt, ito po ay dalawang component na tig 350 lamang. No, magkakabukod. No, apat yan na tig 350. Kasi kapag inilagay mo ang isang massive na hydropower sa isang area, massive din ang epekto. Pero kung at least binukod-bukod mo siya, baka maliit ang epekto. Ano po? So katulad din ng solar, kung ilalagay mo yan sa
Laguna Lake, tatakpan mo yung palaisdaan, yung lawa. Mas malaking epekto niya kung ang solar ay nilagay mo doon sa lugar na dating barren, wala namang masyadong tanim. No. Piliin na lamang muna natin hanggat hindi pa tayo nakakaisip. Hanggat wala pang naiimbento ang siyensya na lesser na may epekto sa kalikasan. Alright. Ang tanong ko po doon sa binabanggit niyo ng mga lugar na paglalagyan, hindi ko alam kung masasagot niyo to, pero dapat sumagot nito yung mga naglalagay niyan, yung mga kumpanya na nag-i-install niyan o nagko-cultivate niyan, di ba? Ang tanong ko dito, bakit kaya doon? Hindi kaya dahil yun ang pinaka-viable na lugar? When we speak of hydropower, blah, 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 di ba? Parang, baka ito yung mga lugar talaga na doon ka talaga makakapag-generate ng power. Kasi kapag nilagay mo yan sa mga binabanggit ninyo, baka wala naman din talaga, hindi ma-maximize yung power. Yun lang po ang ano ko dito, ano? Ano kaya dahilan? Bakit doon nila napili? Ika nga. Ang una pong dahilan, kasi dito po sa Laguna, nandito yung, dumadaan dito yung grid. Okay. National grid dito dumadaan. And then, at the same time, sa hydropower, minamaximize nila yung height ng bundok. At saka yung kasi ang pump storage hydropower ay nakikinabang sila sa gravity. Okay. Taas yung bundok, yun ang ang kailangan nila para mas bentahe sa isang hydropower. At saka nga yun po, yung Laguna Lake. Okay. Sa Makatwid, yung mga lugar na pinagagawa nila, nitong kanilang mga hydropower na yan, okay, ito talaga yung viable para ma-maximize mo nga yung power, di ba? Yun ang naiisip ko base na rin sa explanation ninyo. Kaya doon sila naglagay. Ayun nga lang, makakapinsala talaga kasi yung Laguna Lake, kapag nilagyan mo nga naman talaga ng kung anong insulations dyan, hindi na freely, di ba? Magkakaroon ng habitat, yung pong mga isda dyan. Yung Taal ho, nagtabaan yung mga tawilis doon dahil may mga inuhulog daw doon ng mga bitamina yung mga sabongero, di ba? Taal Lake yun. Dito naman, Laguna Lake naman ito. Ang ibig sabihin ay meron tayong mga agam-agam na baka yung mga ulo niyan, mga monster na yung mga isda dyan, yung ulo malalaki, pero yung mga katawan maliliit, di ba? So yun po naman ang tingin natin dito. Well, sa tingin nyo na lang ba, kahit na ilagay sa mga lugar na yan, meron bang pamamaraan para ma-minimize yung negative impact niyan doon sa mga nababanggit ninyo na mga isda, mangingisda, di ba? O yung habitat, palagay nyo lang meron kayang parang minimum effect yung paglalagay nila doon. Kasi ngayon parang andyan yan kasi yun ang viable na lugar. Ngayon, paano natin maka-curtail yung talagang tuluyang pagkasira? Meron kaya? Hindi ko sinasabi na doon na talaga you have your rights and I support your rights to go against that project. Pero yung pinupurify din natin. Sige po. Ang totoo nga po niyan, may mga batas tayong nakalatag para sa mga proyekto na critically, ang tawag nga po ay critical sa environment. At kailangan mong maggawa ng mga environmental impact study, kung paano mo mamimitigate yung epekto nito, masamang epekto nito sa kalikasan kung mamimitigate. Ang problema yan, kasama sa prosesong ito yung konsultasyon sa mga tao. Wala pong consultation na ginawa. Medyo yung consultation nila ay nangyari noong pandemic. Hindi nga po inimbita ang simbahan. Okay. At nakakatuwa pa diyan sa mga proseso na yan. Yung Sangguniang Bayan ay mayroon ng resolution of no objection, samantalang yung environmental impact study ay hindi pa tapos.
Sa inyo po bang pagkakaalam, Mr. Danny, ay yung pong mga na-consult nilang residente o constituents o ilang pang stakeholders ay nagpahayag ba sila ng pagtutol? Opo. Okay. In fact, yung pong may pinasa sila na resolution na hindi ang Sangguniang Bayan ay hindi nag-o-object sa proyekto. Oh. And noong magbago na ng termino para sa taong yung term na 2022 hanggang ngayon, no. Yung panibagong konseho ay pinawalang bisa yung naunang resolution of no objection. At ang katwiran nila, nakalagay mismo doon sa resolution na kasi ipinasa yung resolution na yon nang hindi ayos ang konsultasyon dahil nung ginawa yung konsultasyon panahon ng pandemic. In fact, yung public hearing ay hindi matuturing na public hearing. Ito yung nakalagay sa kanilang resolution dahil mayroong social distancing. Okay, all right. Environmental education and information ay ginagawa nila ng Zoom. Kaya nga atin nga sa Zoom, ilang barangay tanod or ilang barangay kagawad, papaano na yung ibang stakeholders. And po naman ay pinarating namin sa kanila sa pamamagitan ng pagsulat, pero nabaliwala po. Okay. So sa makatwid, itong bagong konseho po ngayon ay nagpalabas ulit ng isang ordinansa o di kaya pag-void nung pong naging desisyon ng nakaraang konseho. Ngayon po, pwede ba ninyong magamit ito para i-push yung inyong advokasya para yung pong ahensya na dapat na nangangalaga nito ay umaksyon? Ang nangyari, matapos na makipag-usap ang proponent, yung ahunan, doon sa the same na sanggunian na nagpasa ng resolution na ipawalang bisa yung no objection, ay ipinawalang bisa naman ulit ng Sangguniang Bayan yung nauna ng pagpapawalang bisa. Ganon po yung circus na nangyari doon sa sanggunian nung nakaraang administrasyon. Okay. So how are the people reacting? How are the people reacting to this so-called circus na binabanggit ninyo? Pumapayag mo ba yung mga tao ngayon na magkaroon ng ahunan project dyan? Hydropower? Ang problema po doon sa Pakil ay natakot ang mga tao. Dahil back in June or July 2021, matapos mag-meeting yung mga taga-Pakil sa loob ng simbahan ng Pakil, ay yung isang leader nila na isang retired UP professor nagngangalang Daisy Makapanpan, sa harap ng mga taga-Pakil ay dinampot ng napakaraming heavily armed police. Ang sabi ay may APC pa. Mula noon natakot na ang mga taga-Pakil. Yun ang dahilan kaya ang tumindig para sa mga taga-Pakil ay mga senior citizen. Ngunit sa ngayon, dahilan sa pangyayaring mga illegal na pagpuputol ng puno dahil wala pang permit. Wala pang permit ang Philippine Coconut Authority. Wala pang permit ang DENR. Kasi po, para sa kabatiran ng lahat, bukod sa permit sa DENR para sa proyekto, yung Environmental Compliance Certificate, bukod sa permit ng local na gobyerno para sa pagtatayo, kailangan po ng bukod na permit para naman sa pagpuputol ng mga puno. Pero wala pa pong mga ganong permit, ay niratsada na nila yung pagpuputol ng mga puno ng nyog, pagpuputol ng mga puno. At sa ngayon, dahil sa pangyayari yan, dahil nga rin sa mga hindi na rin makapasok yung mga magsasaka, unti-unti ng
tumitindig ang mga taga-Pakil. At yan po ay nakita natin kanina doon sa pagmamarcha nila doon sa bayan ng Pakil. Okay. Magbabalik po ang Veritasan. Itutuloy po natin. Ang talakayan po tungkol sa pagtatayo, itong hydropower project dyan po sa Pakil, Laguna. Veritasan. Kapanalig, ngayong tag-ulan ay laganap ang leptospirosis. Ito ay sakit na nakukuha mula sa Leptospira bacteria na kadalasang nakukuha sa ihi ng daga at iba pang hayop kapag humalo ang kanilang ihi sa baha at putik. Maaaring pumasok ito sa mga sugat o bitak sa balat, mata, ilong at bibig ng tao na lumusong sa baha ng walang proteksyon. Kabilang sa mga sintomas ng leptospirosis sa mga tao ang pagkakaroon ng lagnat, pananakit ng kalamnan, pagtatae, panginginig, sakit ng ulo at pantal. Kung hindi maaagapan ang leptospirosis ay maaaring humantong sa pinsala sa atay, hirap sa paghinga at kamatayan. Kapanalig, mag-ingat sa leptospirosis. Maaaring maagapan ang sakit na ito kung iiwasan ang paglusong sa baha na kontaminado ng Leptospira bacteria. Isang paalala ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Bulletin. In our Jubilee year, the Serviam Catholic Community Foundation, Inc. is holding a one-day conference entitled Servant Leaders as Pilgrims of Hope on July 12, 2025, Saturday at the St. Benil Gym in La Salle Green Hills, Ortigas Avenue, Mandaluyong City. A spiritually enriching program awaits you with distinguished speakers, His Eminences Luis Antonio G. Cardinal Tagle D.D., Jose F. Cardinal Advinculo Jr. D.D., and Pablo Virgilio S. Cardinal David D.D., Senator Risa N. Ontiveros, Dr. Estela P. Padilla, Mr. Paterno R.S. Maquel II, Mr. Avin C. Ong, and Mr. Ding Dong G. Dantes. They will touch on servant leadership practices for a deeper faith, synodality, and hope anchored on God's love. For more information, please visit Serviam Facebook page, Serviam Catholic Community Foundation, Inc., or register at www.serviamslconference2025.com. Serviam hotline numbers, mobile number 0905-540-4795 or landline number 8897-2143. Veritas Bulletin. Veritasan. Mga kapanalig, ito na po ang huling yugto ng ating pong palatuntunan, Veritasan Day. Batiin ko din masugid silang taga-subaybay, si Sister Josefina Pascual, yan, nanonood at saka nakikinig. Si Elvid Dioso, yan, of course si Erwin Olaes, and then si Marlene Dakis, yan. Kanina si Teresa Jaramillo, nabanggit ko na, si Vilma Gallego Cabading, yan. Meron din po SPED parents watching from North Caloocan, and then si Ligaya Reyes. Okay, good morning po sa inyo. Hopefully ay kayo naman po ay natututo dito sa aming talakayan. Okay, balik po tayo. Mr. Danny Francisco, yan. Ngayon po, anong panawagan ninyo? Ano sa pamahalaan? At least para mapakinggan kaagad kung nakikinig man sila ngayon. Opo. Nananawagan po kami sa DENR. Unang-una, ipatigil, kagyat, dalian ang pagpuputol ng puno dahil hindi pa maayos ang mga usapin tungkol sa permit. At habang putol na nila yung mga puno, hindi na po yun maibabalik. Sa katunayan, yung ibang mga lupa doon ay may expropriation case na nakasampat pinag-uusapan sa korte kung saan tinututulan ang propriedad kung tunay ba na ito ay para sa kabutihan. Ikalawa, tinatawagan natin ang DOE na suruin muli yung kontrata
Alam po ninyo yung kontrata ng DOE at ng Ahunan, parang niluto kagaya ng Parmali. Una, ang DOE ay naglabas siya ng panuntunan na kapag ka mag-award ka ng renewable energy contract, mayroon kang template na susundan. Pero yung pong kontrata ng Ahunan, actually kontrata ng DOE at ng JBD na ini-assign sa Ahunan, ay hindi niya sinunod yung template. Iniwasan nila yung band. So, yung performance band, walang nakalagay doon sa kontrata. Kung ang amount ng kontrata ay 60 billion pesos, ni Singkunduling wala pong performance band nakasama doon sa kontrata. At kung 60 billion yung proyekto, ang paid up capital ng pinagsamang Ahunan at JBD ay 1 million lamang. So ito po ay niluto noong panahon ng nakaraang administrasyon Duterte sa panahon ni Cusi. At ikatlo, ang usapin po sa pakil ay ng hydropower ay hindi lamang usapin ng environment. If I may borrow yung hiramin yung sabi ng executive ng director ng Ecology Commission ng Diocese ng San Pablo, sabi nga niya kanina, hindi lamang ito usapin ng bundok kasi sa pakil ang bundok na yon ay bundok ng mga deboto. Mayroon po doong tauna na tradisyon na kung saan ang mga deboto ay umaahon doon sa bundok, may pasan-pasan na krus na itinitirik nila sa bundok. Una, para ang mga deboto ay makaisa yung kalikasan at makita ang mukha ng Diyos sa kanyang nilikha. Pero doon mismo doon sa ilalim ng bundok ay maglalagay ka ng mga tunnel, paglalagyan ng power cables. Paano pa? Ang pananampalataya, debosyon ng mga tagapakil ay nakadikit sa kalikasan. Nandiyan ang birhen ng Turumba na hinango ang imahe sa Laguna Lake. Kaya ang tawag ng Taguri ay ina ng lawa ng Laguna, tagapagprotekta ng lawa ng Laguna. Naandyan yung bukal na Turumba Spring kung saan parang Holy Springs ng Lourdes, kung saan naniniwala ang mga deboto na nakakagaling sa kanilang physical kung hindi man spiritual. Pero kapag tinakpan mo ng malaking batya yung bundok na ang sukat ay 110 hectares, baka mamatay yung, kung hindi man humina ay tuluyan ng mamatay yung bukal ng mga deboto. So, ito ang mga dahilan. Mababago ang kultura, mababago ang hindi man mapahina ang mga pananampalataya. Okay. Maraming salamat po, Mr. Francisco, at sa inyong advokasya, sa inyong pagpapaliwanag para maunawaan ng taong bayan kung ano ang pinaglalaban, kung ano ang makabubuti para sa taong bayan. And of course, maraming salamat din sa mga kaakibat mo sa advokasyang ito. Okay po. Sige po, Sir Danny. Pwede na po kayong magpahinga. At i-close ko na po ang ating palatuntunan. Okay, mga kapanalig, ito pong usapin na to ay malapit po sa puso ng simbahan. Kasi marami nga pong apektado. Apektado po dito, hindi lamang ang kalikasan, apektado din po dito hanap buhay. Apektado po dito kung papaano mamumuhay na maayos at na may dignidad yung pong mga residente sa lugar na yan. But then again, sa kabilang banda, meron din pong kailangan tugunan na pangailangan ng tao. Ano yan? Siyempre, itong power shortages na meron tayo. Dumadaan tayo sa krisis, patungkol po dito sa pag-produce nitong power para hindi naman ho tayo, kumbaga ay mapilay. Kapag wala na ho na magpapatakbo ng mga machines o di kaya pati na yung mga gamit natin sa loob ng ating tahanan, tayo din mismo nagre-reklamo. So makatwid, yung pagbabalanse sa pangailangan ng bawat isa
at pagbabalanse doon po sa kung ano ang mas makabubuti para sa lahat, di ba? Yung pong kapakanan ng mga investors, profit ito, business ito, at at the same time, nire-rationalize sila. Makakatulong din naman ito sa tao over time, di ba? Yung pong impact naman yan, mabilisan dahil padi-displace mo yung mga nakararami. Hindi ko po alam kung saan tayo dapat na tumayo patungkol dito sa usaping ito. Yung nga lang, ang sigurado ako, hindi naman natin dapat na sirain ang kalikasan, hindi naman din dapat na mawasak ay yung natural resources natin, hindi naman din dapat na maapektuhan ang hanap buhay ng ating mga kababayan for the sake of profit and at the same time, power supply o kung ano pa man. So, merong nag-advocate na sana ay di matuloy ito, pero meron namang di umano tumutugon sa nakaambang power shortages na maaari mangyari din sa atin. Wala po akong solusyon dito. Wala po akong maipapayo na very practical na at the same time maaaring effective para masolusyon na natin yung mga tila baga nagbabanggaan ng mga partido dito. Pero ganun pa man, bilang taong simbahan at bilang pare, ando doon pa rin ako sa pagnanais na sana yung natural resources natin, wag naman po natin nalalapastanganin. At saka yung dignidad, kapakanan at karapatan ng ating mga kababayan, wag naman din sana din natin na i-undermine. So, yun po na mga nagsusulong ng proyektong ito, please, at least do something so that the rights of our kababayan over there ay maprotektahan din natin. At higit sa lahat, yung pong kalikasan ay hindi naman natin tuluyang sirain. Okay? Ang susunod na po dito ay ang editorial ni Father Anton C. De Pascual. Patungkol po ito sa 50 pesos na aumento sa sahod. Okay? So ngayon po ay araw ng Sabado at bukas naman ay Linggo. Magsimba po tayo. Yan po ay araw para sa Panginoon. Ayun nga po palang mga taga-EDSA Shrine ay nagpipilgrimage po sa mga simbahan ng Diocese ng Antipolo at Diocese ng San Pablo. Ayan, pupunta po sila sa San Pablo. Kanina pong alas 7 ng umaga, ako po yung nagmisa doon sa International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage. Minisahan ko po yung mga taga-EDSA Shrine at iba pang mga pilgrims. But I have to rush back. Okay, balik ako dito para naman sa ating radio program. At pagkatapos po nito, yan po misa naman po dito sa EDSA Shrine 12:15. Yan naman po ay live over Radio Veritas. At mamaya po, meron pa po akong kasal. Masaya po tayo na nakakapaglingkod tayo sa ating kapwa. Ito po, si Father Jerome Ceciliano. Sumainyo ang katotohanan. Happy weekend. Maraming salamat po sa mga nakinig at nanood sa ating pong palatuntunang Veritasa. Bye-bye! Veritasan. Mga kapanalig, ating dasalin ng orasyon.